Oh, ano na ngayon? Senador Bam Aquino, Kiko Pangilinan, na pinaniniwalaan at ibinoto kayo ng taong bayan na maging boses ng oposisyon sa Senado, sumama kayo sa majority para sa inyong interest na posisyon. Anong nangyari? Tig-iisa lang chairmanship ang ibinigay sa inyo. Si Pangilinan, ikaw Senador Pangilinan, Agriculture Committee ang binigay sa iyo. Si Bam Aquino, Basic Education. Pero yung kasama mo ninyo dun sa 19 na super majority under Escudero, tiga-3, tiga-2. Si Robin Padilla nga 3 ang chairman ng komite. Oh, hindi naman abogado si Padilla pero siya may hawak ng Committee on Constitutional Amendment. Anong alam nun para baguhin ang saligang batas? Ikaw Pangilinan, abogado ka. Sumama ka kay Escudero, dapat sa iyo pinagkatiwala yung committee nyo kasi trabaho ng abogado yon. Pero nanatili kay Robin Padilla, actor politician. Ano magagawa noon sa kanyang chairman? Paano siya magpapatawag ng mga legal expert, mga constitutionalist? Pag pinag-usapan dyan, mga eksperto tungkol sa batas, paano sasagutin ng chairman yon? Dapat doon abogado. Pero hindi ibinigay sa iyo. Kumbaga sa iyo, kayong dalawa, Kiko at Bam, candy lang na ibinigay sa inyo. Wala pang lasa ang candy. Doon sa mga kaalyado, Duterte supporters, hamburger na, may spaghetti pa. Kasi matataba, masustansya, at 2-3 committee chairman ang Duterte Senador. Dahil kay Escudero. Ganyan na po ang garapalang nangyari sa Senado. Tapos sumama ka, ipinagpalit mo yung grupo ng oposisyon ni Ontiveros, iniwan mo si Ontiveros. Kaya si Ontiveros napilitan ng sumama dun sa grupo ng mga veteranong senador na oposisyon, Lacson, Soto, Ligarda at Subire. Hindi sila natukso sa offer na posisyon. Pero ikaw Aquino, ikaw Pangilinan, ang tinignan nyo, ang inyong inasahan lang ay yung posisyon. Akala ko pa naman magagandang posisyon. Akala ko pa naman maraming pagkakatiwala sa inyo. Yung pala, candy lang ay binigay. Hamburger na may spaghetti pa yung binigay dun sa mga kaalyado. Sabi nyo, kayo tutulong sa gobyerno, tutulong sa mga mamayan. Oh, bakit ganyan lang nangyari sa inyo? Ano ba magagawa ng basic education at saka agriculture? Meron naman food security program na ginagawa ng ating Pangulo. Sa education naman, ginagawa ng ni Pangulong Marcos at saka ni Secretary Angara na palakasin ang education kasama dun sa SONA. Baliwala yung inyong mga posisyon na yan. Hindi naman trabaho ng Senado na sa food security program kasi kayo tagagawa ng batas ang mag-i-implement executive department. So, iniwan nyo, inabandon ninyo yung pangarap at pag-asa ng mga lehitimong oposisyon, tiklawan, dilawan at umaasang kayo maninindigan, hindi kayo nanindigan. Tapos ang ibinigay sa inyo, candy lang, natuwa na kayo. Nakikinig ako kahapon doon sa pagbasa ng nomination ng mga chairman ng komite na ang gumawa yung dating majority leader, ngayon majority leader ulit. Posisyon din ng habol, si Villanueva. Si Villanueva, dating majority leader yan na Subire. Pero nagbalingbing, naging ngayon, majority na ngayon, leader ni Subire. Ni Escudero. Ganun ang nangyari. Paano yan? Nawala na yung prinsipyo o nawala na yung pagtitiwala ng tao dito sa 2 senador na ito sa kanilang inisip na sila magkaroon ng posisyon. Pero yun pala yun lang ibibigay. Akala ko naman bibigyan kayo ng mga at least 2 komite na katulad ng iba. Isipin mo yung mga Duterte senador, patong-patong kahit yung mga bago. Pinagbibigyan ng maraming komite. Kayo tigisa lang. Wow! Kaya na po nangyayari. Matindi po ang pagkontrol ng Senate President sa kalaw sa Senado. Kawawa dyan ang oposisyon. Kaya ikaw mismo, Aquino at saka Pangilinan, hindi kayo makakaporma dyan. Yung committee lang nyo, dyan kayo. Pero kung ayaw pa ng Senate President at saka ng Majority Leader na priority yung inyong committee, wala rin kayong magagawa dyan. Akala ko pa naman, maninindigan kayo ng para sa lahat. Wala hindi naman pala. So kayo ngayon, na mga mamamayan, nagsisisi ba kayo sa 2 ito? Anong napala natin? Anong napala ninyo? Ayan po ang nangyayari. Balikan ko lang yung Robin Padilla. 3 taon na siyang chairman ng Committee on Constitutional Amendment, nag-try na mag-hearing, walang nangyari. Ngayon, siya na naman ang chairman ng committee.
ay akin pong personal na observation, panahon na para magkaroon ng charter change. Panahon na para baguhin ang saligang batas. Masyado nang inabuso, masyado na hong luma. 1987 pa ito, di 38 years na halos. Di ba? Luma na ito, hindi na ito nababagay sa third and second and third generation ngayon na karamihan. Old law itong ating saligang batas. Kailangan mabago. Ngayon ang chairman sa Senado ay si Robin Padilla. Anong magagawa kaya niyan? 3 taon na siya naghawak, walang nangyari. Ngayon siya na naman. Di ba? Nakita nyo. So ultimo yung mga senador, ayaw din nila ng tsa-tsa. Lalo na kung kongreso masusunod. Gusto nila silang masunod. Kailangan kung magkaroon ng tsa-tsa, Constitutional Convention, magkaroon ng boses, delegado, ang lahat ng sektor, Luzon, Visayas, Mindanao, para maging maganda ang saligang batas. Pero kung hindi mangyayari yon, sa loob ng 3 taon, mababaliwala na naman ang pagiging chairman ng komite ni Mr. Robin Padilla, Senator Padilla. Ayun, okay? Ha? So, ayan na po ang sitwasyon ngayon. Wala nang impeachment. Kunwari pa sila magdidebate, pero ang gusto naman nila ay sundin na yung Supreme Court. Wala na yan. Malabo na po yan. Lalo na ngayon, lilima yung oposisyon. Alam sa Senado, laging numbers game. Pag nagbutuhan ng dismissal, talo yung oposisyon. Nagbutuhan na i-dismiss na yung kaso at sundin ng Supreme Court, talo pa rin yung oposisyon. Kaya wala na tayong aasahan dyan. Dahil si Escudero ang inilagay. Kung si Soto or kung sino man sa senior veteran senador ang nagtagay, baka magkaroon pa ng pag-asa. Kasi ang gusto ni Lacson o gusto ni Soto, kahit na merong Supreme Court ruling, ay dapat ituloy ang impeachment. Dahil constitutional duty ng Senado, ayaw ni Escudero. Wala na daw pag-uusapan sa impeachment. Yan ang sinasabi. Although sabi niya, i-schedule ng August 4, binago na naman. August 6, baka daw pag-usapan. Baka pa. August 8, extend ng pa-extend. Di ba? Sabi niya, June 2, walang nangyari. June 19, wala rin nangyari. Sabi nila ay July 29. Di ba? Wala rin nangyari. Schedule lang August 5, August 4, hindi rin mangyayari. Ngayon, August 6 na naman. O, di ba? Padelay ng padelay, dribble ng dribble. Kaya wala na yan. Under Escudero. Malabong-malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Madilim pa sa sabaw ng pusit. Nagagalaw ang Senado na pabor sa bayan, pabor sa impeachment trial. Maswerte si Sara Duterte. Kasi ngayon ang Senado, kontrolado ng pro-Duterte Senator. Pati si Pangulong Marcos kawawa dyan. Maraming investigasyong gagawin ng Senado against government. Maniwala kayo, yan ang mangyayari. Hinostage na ng Senado ang Malacanang. Please like and share ang ating video.